As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Kayo nga! Come on, isa pa, isa pa, isa pa. katulad sa buhay namin. Ikaw lang itataas na pangalan. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, lalala kang katulad.
mong parang kulang pa eh. Sino dito you believe, Lord, wala kang katulad talaga? Tingnan mo yung katabi mo. May nahanap ka ba? Parang yun, may nahanap ka ba? So once again, can we sing this song? Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Sabi po sa word ng Lord, this is the story of Mary who poured out perfume sa feet ni Jesus. So sabi po dito sa John 12 verse 3, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. Sino dito yung naranasan nyo na ba yan yung hair nyo ginawang pamunas? Right now, sometimes yung hair natin, yan yung crowning glory natin eh. Talagang pagbuhok, napakaalaga natin. But this Mary, she uses her hair to wipe Jesus' feet, and the house was filled with the fragrance of perfume. Sino dito yung alam mo that when God enters the room, He will do a miracle? Same thing that happens in the story that when Mary poured out perfume in Jesus' feet, yung mabangong samyo kumalat. So right now, when we worship God right now, alam mo na, Lord, take over. That God will take over in you. That God will take over in your house, in your ministry, and in your heart. So right now, can we raise our hands up high? Lord, we are here surrendering our hearts to you. We are here pouring our love for you, God. You know each and every heart in this room. You know every sacrifices. You know every pain. But right now, makita mo yung puso namin nagtatapat at nagpupuri sa'yo. Sa anumang, kahit anumang sitwasyon, oh God. So we believe, God, it's not about our feelings. But it's you kung sino ka sa amin. It's all about you. It's all about you, God. Cause I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I
Truly great, I think you are my dearest friend. Lord, this is my desire, to pour my love on you like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, and I lavish mine on you, till every drop is gone, I pour my love on I don't know to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words, 'cause you are indescribable, God. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? 'Cause this is my desire, Lord. Lord, this is my desire, to pour my love on you like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, and I lavish mine on you, till every drop is gone, I pour my love
one and only Lord. On you. On you. It's for the one thing in my life. On you. On you. It's for you alone, oh Jesus. On you. On you. On you. Oh, my love is for you. My love is for you, Lord. Oh, my love is for you. Oh, my love is for you. My love is for you, Lord. Oh, my love is for you. Oh, my love is for you. My love is for you, Lord. Oh, my love is for you. Oh, my love is for you. My love is for you, Lord. Oh, my love is for you. Oh, my love is for you. My love is for you, Lord. Oh, my love is for you. Oh, my love is for you. My love is for you, Lord. Oh, my love is for you. Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, then I lavish mine on you. Till every drop is gone, I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, then I lavish mine on you. Till every drop is gone, I pour my love on you. On you. On you. Yes, you deserve all the love. On you. You deserve it on you. You deserve it all. My love on you. On you. Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, and I lavish mine on you. Till every drop is gone, I pour my. Once again we sing. Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you. Till every
like Mary, who became a woman of faith, like Mary, who's willing to give all for you, oh God. We want to pour our love on you more and every day, God. Anumang sitwasyon, anumang panahon, parehong papuri para sa iyo lamang. Itataas namin habang kami nabubuhay. Maraming salamat, Ama. Lahat ng kapurihan sa iyo lamang. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Three, two, one. Lahat ng mga nanay, pwede po bang tumayo yung mga nanay na nandito? This day is very special day for you. Sa lahat ng mga nanay, saludo po kami sa inyo. At ito pong araw na ito ay special para sa inyo. Happy Mother's Day to all of you. And itong message na ito ay para sa inyong lahat. At sa bawat isa sa atin, hayaan natin na mag-speak si Lord this very special day to all mothers around the world. And nakikiisa tayo sa pagse-celebrate ng araw ng mga ina. So kaya sa mga nanay na nandito ngayon, keep on listening, keep on upholding faith in your life. So pwede na po kayong maupo. Pwede bang palakpakan natin itong mga nanay na yan? Thank you so much. So, a mother of faith. Oh, a mother of faith. I just want to share this title, A Mother of Faith, para maunawaan ng mga nanay na hindi ka lang basta nagluwal ng bata. Hindi ka lang basta nagdala ng 9 na buwan sa iyong sinapupunan at hindi mo lang siya basta iniluwal sa sanlibutan. You have a big role to your children. You have a big role to uphold your family. You have a big role to uphold the nation. You have a big role to uphold your children in the faith. So mga kasama, napakahalaga ng pananampalataya ng isang ina. Be a woman of faith and have a legacy of faith. Yan po yung maganda na makuha natin dito na bilang isang nanay, bilang isang ina, meron kang matinding responsibilidad sa iyong mga anak. Hindi lamang po basta maibigay mo ang kanyang pangangailangan, material, pangangailangang emosyonal, at pangangailangang lalo't higit maibigay natin ang pangangailangang spiritual. Because everything starts in the spirit. So, yun po yung mahalaga na matutunan natin ngayon. Walang kwenta ang edukasyon kung ang espiritu napapabayaan. Walang kwenta at walang halaga ang kayamanan kung ang espiritual napapabayaan. Yan po yung bagay na dapat bilang isang ina, nagtuthrow tayo ng legacy of faith. Legacy is the long-lasting impact of a particular persons that took place in the past or a person's life. So as a mother, kailangang maintindihan natin ang mga bagay na ito. Na meron tayong spiritual responsibility sa ating mga anak. Sapagkat ang lahat ng bagay, ang pundasyon ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi ka magtatagumpay kung ang pundasyon mo sa buhay nakabatay lang sa kaalaman ng mundo. Nakabatay lang sa kayamanan ng mundo. Kasi lahat ng bagay sa mundo ay lilipas. Pero ang hindi kukupas at lilipas, walang iba kundi ang plano ng Diyos. So I just want to share this verse. Come on, pwede ba nating palakpakan ang mga nanay na nandito ngayon? At yung mga anak na proud sa mga nanay nila. Sabihin mo sa kanya, salamat! Kasama kita ngayon. At sa mga anak na hindi nyo pa kasama ang nanay nyo, huwag kayong mag-alala, maisasama din niyo sila. No, yun po yan sapagkat ang magbubuklod sa atin hindi pera.
Ang magbubuklod sa atin, hindi katagumpayan. Ang magbubuklod sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. So yung po lagi ang hugot ko sa buhay na lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoon. Kaya the supreme authority over our lives is none other than the Word of God. So if you want to be a mother ng pananampalataya, no, a mother of faith, you need these things. And I just want to read this verse in 2 Timothy chapter 1, verse 5, sa TPT version. Sabi po ng verse, as I think of your strong faith that was passed down through your family line. It began with your grandmother Lois, who passed it on to your dear mother Eunice, and it's clear that you too are following in the footstep of their godly example. Yan po yung mahalaga na kasaysayan dito sa banal na kasulatan. Ang tinutukoy po dito, walang iba kundi si Timothy. Etong si Timothy ay isang batang mananampalataya na kung saan na-recognize siya ni Paul because of his faith. Not ordinary faith, but extravagant faith. So talagang mahalaga sa buhay natin na meron tayong ina. Sapagkat itong kasaysayang ito, itong si Loida, meron siyang anak na si Eunice, at itong si Eunice, meron siyang anak na si Timothy. So it is all about generational faith. Ulitin ko, generational faith. So ibig sabihin yan mga kasama, ang tunay na tagumpay ay yung pagpapasa ng iyong pananampalataya. Kasi pag ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos, ipinamumuhay mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka mabibigo. Siguradong magtatagumpay ka. So naranasan muna ito ng lola ni Timothy na si Lois. Sa Tagalog, si Loida, naranasan muna niya yung goodness of God in her life. And he passed it to her daughter na walang iba kundi si Eunice. So kaya napakahalaga sa buhay natin na tayo ay merong matinding role. At ang role ng mother, hina-highlight dito sa verse na ito. Kaya nakapag-produce ng Timothy kasi meron siyang nanay. Kasi meron siyang lola na matindi ang pananampalataya sa Diyos. So are you excited about these things? Sino dito yung mga nanay na happy? Hindi lang dahilan sa ikaw ay naandito ngayon, nanay na happy kasi kasama mo ang anak mo ngayon. Nanay na happy kasi binigyan ka ng regalo ng asawa mo. Nanay na happy kasi binigyan ka ng regalo ng anak mo. Hindi ho sapat ang bati. Dapat merong manifestation. Masarap lang pong pakinggan yan pag binabati Happy Mother's Day. Pero ang masarap sa puso, yung meron kang binigay. Parang wala akong kausap. So this is faith is all about. Tinuturo sa atin ang word ni Lord na tayo ay marunong mag-honor. Maganda ang pagbati. Kahit i-Facebook mo yan. Kailangan mag-manifest. Hindi kailangan mahal. Ang mahalaga meron. So mga kasama, mahalaga ito na naiintindihan natin. Are you excited about these things, mothers? So, itong bagay na ito, it is a foundation. No? Foundation po ang lahat ng mga bagay na ito. Kasi sa Bible lang natin matututunan ang mga bagay na yan. Kaya napakahalaga na meron tayong nababasa, naiintindihan na ganito. And then verse 2, look at the as a background, in Acts chapter 16, as a background about Timothy, we highlighted his mother, we highlighted his grandmother. That's why there are characteristics, there are qualities
na nag-reflect, na nag-manifest kay kay Timothy, na na-recognize ni Paul. In Acts chapter 16, this is all about the story, this is all about the background, kung paano na-notice itong si Timothy. Sabi ng verse, sa 16:1, Paul and Silas came to city of Derbe and then went on to Lystra. The hometown of a believer named Timothy. Sa mga nanay na nandito ngayon, banggitin nyo ang pangalan ng inyong anak. Parang hindi nyo mabanggit ang mga pangalan ng inyong mga anak. Mga nanay, banggitin nyo ang pangalan ng inyong mga anak. Sige pa, parang kukunti anak nyo. Banggitin nyo lahat. So, mga kasama, napakahalaga ng mga bagay nito. His mother was a Jewish follower of Jesus, but his father was not a Jew. Imagine mo, yung nanay po niya, follower ni Jesus. Sino dito yung mga nanay na follower ni Jesus? Pero yung asawa mo, hindi pa. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Susunod din yan. No, so ito yung bagay na dinidescribe si Timothy, pinakita yung kanyang mother, pinakita yung sitwasyon ng kanyang mother. Gusto kong maintindihan yung mabuti, kahit hindi mo kaisa sa pananampalataya, ang asawa mo sa ngayon, pwede kang mag-raise up ng children na maka-Diyos. So hindi mo pwedeng isisi sa asawa mo kung bakit nagkaganyan ng anak mo kasi ikaw ang nanay. To all mother out there, have faith na itatransfer natin sa ating mga anak. Look at Timothy, the character of Timothy, verse 2 ng chapter 16. Timothy was well known and highly respected among all the believers of Lystra and Iconium. So ito yung maging goal natin. Ang maging goal as a mother, hindi yung sumikat at makilala ang anak mo. Sa pamamaraan ng mundo at sa pag-recognize ng mundo. Pabayaan mong ma-recognize ang anak mo sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Parang wala akong kausap. Let your children recognize in the faith and their obedience to the Lord. That is our goal as a parent. That is our goal as a mother. Timothy was well known and highly respected. So we need to raise up a godly generation. Yun po yung ating goal. Mga kasama, hindi yung magtagumpay ka sa trabaho, sa career, sa school, maging achievers ka. Hindi masama ang lahat ng yon. Huwag mo lang mapabayaan yung relasyon sa Panginoon. Sapagkat tinuhubog natin ang ating mga anak. So Timothy was well known. So I pray in the name of Jesus, lahat ng mga bata dito, lahat ng kabataan dito, lahat ng single dito, makilala ka sa pagsunod mo sa Panginoon. Noon, mahirap yung makilala ka lang sa kapugian. Makilala ka lang sa kagandahan, di naman masunurin sa Panginoon. Yung makilala ka na ikaw ay achiever sa school, ang dami mong medal, pero hindi ka naman makasunod sa Panginoon. So that is not our goal. Our goal is all about the faith. So we need to receive that in our time. So kaya mga kasama, sa mga nanay na naandito ngayon, raise up a child which is highly respected and well-known in the faith. Verse 3, Paul recognized God's favor on Timothy's life. Sabihin mo sa katabi mo, kapansin-pansin na ugali. Kapansin-pansin na pamumuhay. No, kaya maganda, hindi ka nagpapapansin pero napapansin ka. Ang susi ng lahat ng mga bagay na ito, it is your value as a person. Si Timothy, matindi ang value niya as a person kasi ginroom siya ng kanyang lola, ginroom siya ng kanyang nanay. That's why Timothy was highly recognized with God's favor. Are you excited? You must recognize with God's favor. In your life, halatang halata na maka-Diyos ka. Sa mga posting mo,
Mga kasama, sa pananalita mo, sa pamumuhay mo, sa mga nakakasama mo, dapat ma-recognize tayo. And ito yung maganda, Paul recognized God's favor on Timothy's life and wanted him to accompany them in the ministry. But Paul had Timothy circumcised first because of the significant Jewish community living in the region. And everyone knew that Timothy's father was a Jew. So mga kasama, hindi po tagasunod ng Panginoon yung tatay ni Timothy, hindi po siya circumcised. That's why kailangan pa ni Paul na i-circumcise si Timothy. Malaki na nang tuliin si Timothy. At ang nagtuli, si Pablo. So this is not just the flesh, but this is all about something also in the character. It is in the heart. So maraming mga bagay na aayusin talaga tayo at babawasin. So sino dito excited ka na ikaw bilang isang nanay, magre-raise up ka ng godly generation? No, ang nanay magiging lola, pero siguraduhin mo na pag lola ka, yung anak mo at saka yung apo mo, baka Diyos ito. No, wag kayong magpapapogi, magpapaganda ng inyong mga apo na hindi maka-Diyos. Ikapapahamak po nila yan. So, yan ang bagay na dapat maintindihan. Every mother is a carrier of a generation. So you need to understand these things. Every mother is a carrier of generation. Mother, you must possess faith that you need to model to the next generation. So kaya bilang mga nanay, mahalaga talaga na nababantayan mo ang iyong buhay, nababantayan mo ang iyong pananalita, nababantayan mo ang iyong pananampalataya. Kaway-kaway ang mga nanay, taas ang kamay. So mother, you need to guard the faith that is entrusted to you. So what kind of faith that we need to entrust to our children? What kind of faith that we need to uphold in our family? Kaya napakalaki pong impact ng nanay. Kung gusto niyo pong maging masaya ang bahay, dapat masaya si nanay. Naku, maniwala kayo, pag ang nanay ang sumimangot, gulo lahat. Ano ko to natutunan ko sa buhay. Pag ako nakasimangot, parang wala lang eh. Pero pagka ang nanay ang nakasimangot, damay pati sila Jeje, damay pati sila Dayan. Kaya sabi ko, wag na wag ninyong pasisimangutin yan. Tatahimik ang kapaligiran. Kahit anong patawa ko, walang tumatawa. So napaka-importante na marunong tayo na alagaan natin, tulungan natin ang bawat isa. Pag ang nanay nakasimangot, dapat si tatay marunong magpangiti. Ay, parang walang tatay nakausap. Pag si nanay nakasimangot, dapat si tatay marunong magpangiti. Bakit? Para yung atmosphere. Napaka-importante sa pamilya ang atmosphere. Huwag kayong papayag na ang inyong bahay ay lugar ng tulugan. Ang inyong bahay gawin yung tahanan. At ang tahanan, yan po ang pinakamagandang hubugan ng pananampalataya. No, kaya po, huwag kayong papayag na pagpunta nyo sa bahay, pagod na pagod kayo, nakasimangot kayo. Kasi ganyan ang magiging atmosphere ng bahay. Aanin mo, may pera kayo, may kinakain kayo, pero hindi kayo masaya. Hindi kayo buo. So napakahalaga ng nanay, kahit pagod, ngumiti. At kung papasimangot na, kung pagod, magpahinga lang. Kasi mga nanay, trabaho ng trabaho, tapos simangot ng simangot. Tapos active sa church. Tandaan nyo, hindi kompetensya si Lord. At huwag nyo rin idadahilan si Lord para hindi kayo makapagluto. Hindi kayo makapag-serve sa inyong asawa. Bakit? Galing sa cell group. Mga kasama, hindi po ganon. The more na sumusunod ka kay Lord, the more na ikaw ay nagiging the best. The more na ikaw ay nagiging blameless. Nagagawa mo yung may kahusayan kasi si Lord ang may gawa. Are you excited? So mother, guard the faith that is entrusted to you. So dapat walang nakikitang
hindi kaugnay sa pananampalataya. Hindi ko sinasabing perfect, pero ang buhay natin, lagi tayong may natututunan. Normal na nagkakamali. Tama? Sino dito nagkakamali? Taas ang kamay. Woohoo! Kaway-kaway. Bilang nanay, nagkamali ka na ba? Kaway! O kukunti ang tumaas. Sino yung nanay na nagkamali? Yan. Congratulations sa mga nanay na nagkamali. Ito daw po ang pinakamalupit sa lahat. Pag ang nanay nagkamali, ang tagal mag-sorry. At ito pa, no? Bukod sa matagal mag-sorry, pag nag-sorry daw talaga sila, malapit nang dumating si Lord. Kasi bihira sa babae ang nagsusorry. Sila na ang galit. Sila na nagkamali, sila pa galit. Mga lalaki, ingatan nyo to ha. Pag nagkamali ka, tandaan mo, pag nagkamali ka, highlight na highlight ang pagkakamali mo. Bilang na bilang niya yan. Pero pag ang mga babae nagkamali, kikisan ka lang. Lalambingin ka lang. Pero ang importante, kasama sa buhay yan. No, sabihin mo sa katabi mo, kasama sa buhay. Pero ang importante sa isang babae, you are a woman of faith. So you need to receive today the faith that God wants you to live by. Kailangan ipamuhay natin ito. Mother, guard the faith that is entrusted to you. Kasi ngayon, araw po ninyo ngayon kaya ito pong araw na ito para sa inyo. No, sabihin mo, nanay, tanggapin mo to. No, number one, what kind of faith that we need to entrust to our children, to our grandchildren? Faith that brings joy to others. So yung pananampalataya na nakakapagbigay ng kagalakan sa iba. So ang mundong ito, punong-puno na ng galit, punong-puno na ng takot, pero dapat ang pananampalataya na meron tayo, nagbibigay ng kagalakan sa iba. So faith that brings joy to others. So sino dito excited ka na magsishare ka ng faith na your life is an encouragement. Your life is a blessing. So in 2 Timothy chapter 1, verse 4, sabi ng verse, I know that you have wept for me, your spiritual father, and your tears are dear to me. I can't wait to see you again. I am filled with joy. Faith that brings joy to others. Yung pag naaalala ka ng mga taong nalulungkot, sumasaya. Kahit na anong pinagdadaanan, anong sitwasyon, sumasaya pag naaalala ka. So yun po yung pananampalataya na dapat ipasa natin. Alam nyo, si Paul, meron po siyang sitwasyon sa buhay this time. Si Paul, siya po ay nakakulong. Naka-custody po siya, nakabilanggo po siya. Pero alam niyo po ba, kahit nakabilanggo siya, si Paul, paalala lang si Timothy, at yung pagsunod ni Timothy, yung life ni Timothy, si Paul nagkakaroon siya ng joy, according to this verse. So mothers, let us raise up our children that brings joy to others. Hello? Kaya wag nating i-build according to the pride. Wag nating i-build according to the pattern of this world. No, tandaan niyo po, walang halaga ang lahat ng achievements kung hindi po natin ibinibuild ang ating mga anak. No, kaya napakahalaga po na bilang isang nanay, let us mold our children according to this kind of faith that brings joy to others. So, yung buhay niya, maalala lang, yung kanyang pangalan, maalala lang kung ano siya, nagbibigay ng kagalakan sa iba. So this is the kind of life that we need to develop nowadays. Sapagkat marami ngayon, naghahanap ng mga bagay na ikaliligaya nila, ikasasatisfied nila. Pero ang tunay na ikaliligaya natin, walang iba kundi yung buhay na nasa Panginoon. No, kaya huwag kayong maaawa sa mga taong may pinagdadaanan. Kasi ang mga taong may pinagdadaanan, pag nagpagtagumpayan nila yan, matinding epek yan sa life nila. Let us encourage them in the faith.
Yes, may dinadaanan ka, but trust God. Because it is a process. Wag na wag lalabas sa inyong bibig na, anak, wala kang pera, kawawa ka naman. Sumusunod pa naman tayo sa Lord, kaya wala kang pera. Ito para sa iyo, oh. No. Let them experience the faith. Hindi ikaw ang provider, si Lord. At ang may po-provide mo, limited. Pero yung kay Lord, unlimited to. So I do believe na hindi magaan yung pinagdaanan ni Timothy. May mga hardships, may mga troubles, may mga tears, may mga pains, but na-mold siya in the faith. So wag niyong iwasan ang mga bagay na nakakasakit sa iyo, nagpapahirap sa iyo because it molds you in the faith. Let us build people in the faith. Wag niyong kakaawaan ng tao kasi may Diyos yan. Let them encourage in the faith. So, lagi niyong ikukwento yung example mo, yung pinagdaanan mo. Huwag mong ikukwento yung tagumpay mo. Ikwento mo yung kabiguan mong napagtagumpayan mo. Kasi dadaan talaga yan. Sabihin mo sa katabi mo, dadaan talaga yan. So, bilang isang nanay, marunong kang mag-encourage. Marunong kang mag-build up. Huwag mong ipararamdam ang isang taong kawawa. Parang wala na akong kausap. Faith that brings joy to others. Pag naaalala ka, hindi yun napapakamot ang ulo. Naku po, eto na naman. Yung pag naaalala ka, kahit hirap na hirap ang sitwasyon ko, pag naaalala kita, napapangiti ako. Grabe, ang sarap ng mga ganitong kasama, no? Mga taga-Raining Light. Excited ba kayo na practicein natin yon? Yung maalala ko pala yung pangalan mo, kahit pagod na pagod ako, pambira, parang nakakobra ako. Lumalakas ako pag naaalala kita because I know that you are practicing the faith that brings joy to others. Kaya mga kasama, dapat ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya at tinuturuan natin ang mga tao magtiwala sa Diyos, sumunod sa Diyos kahit anong sitwasyon. Yun po yung bagay na dapat natin ma-develop. Mothers, are you excited for this? Build your children, not in material things. Build your children, not in the prestigious pattern of this world. Huwag niyo pong hangarin ang recognition ng mundo. Ang hangarin niyo po yung recognition natin kay Lord. Kasi sa mundo lilipas yan. Kahit na madaming trophy yan, madaming medal yan, huwag kayong mag-alala, kakalawangin yan. Pandikit lang po yan sa pader. At pag hindi maganda ang kanyang karakter, maniwala kayo, ang dami pong mga achievements. Pagdating ng time, tapos hindi mo siya binild sa faith, yung life niya hindi blessing sa iba. Titingnan mo na lang yung mga alaala sapagkat hindi na siya sumusunod sa Panginoon. That is their future if you do not build them in the faith. So hayaan nyo silang maging kagalakan ng iba. Sino dito yung nangangarap ka, anak mo, kagalakan ng iba? Hindi yung kayabangan natin bilang nanay. Come on! Gaano karaming mga nanay, pinagyayabang yung anak. Hindi masama yun. Pero ang pinakamaganda bilang nanay, ang pakiramdam natin, pinakamasarap sa atin, yung anak natin nagiging pagpapala sa iba. Sino yung masayang-masaya bilang nanay na gano'n ang iyong itutro sa iyong mga anak? Kasi yan ang hindi mawawala. Wala na tayo, yan pa ang kanyang pinamumuhay. Napakahalaga ng bilang isang nanay. Sino excited dito mga kapatid na magre-raise up ka na kagaya ni Timothy? No, sabi niya, I know that you have wept for me. Imagine mo, si Paul, yun yung kanyang leader, iniiyakan ni Timothy si Paul. Bakit? Nakabilanggo si Timothy that time. So ibig sabihin, kilala ni Paul si Timothy, your spiritual father. I'm your spiritual father. Tandaan niyo po mga kasama, ituro niyo sa inyong mga anak na
magkaroon sila ng spiritual father. Huwag nyo ituturo sa mga anak na, ay si pastor, ganyan lagi yan si pastor. Maniwala kayo, pag ang inyong anak, pinakontra ninyo sa sinasabi ni pastor, nagbibuild kayo ng dangerous future. Let the word of God uphold your children. Wag na wag niyong kukontrahin ang sinasabi ni pastor para sa inyong mga anak. Maghihirap kayo sa future, magdudusa kayo sa future because the word of God is our foundation. Do not think, do not feel that your children is yours. It belongs to God. God has a plan and purpose for their lives. Kaya lang maraming mga parents, ang pangarap nila, taliwas sa pangarap ng Diyos. So mothers in the house, I encourage you to bring your faith to your children. But what kind of faith? Hindi yung faith na pag may problema lang, may sitwasyon lang, hindi ka na makasunod kay Lord. Hindi yung faith na conditional. Hindi yung faith na situational. Yung faith na solid kay Lord. Regardless of your situation, regardless of your condition, your faith is visible. Your faith is evident. Your life is a blessing to others. Sabi mo sa katabi mo, faith that brings joy to others. Kasama, sabi ni Paul, I filled with joy. I filled with joy. So this is my prayer for you, Reigning Light family, na kahit nasaan akong lugar, pag naalala kita, mapayapa akong naaalala ka at masaya ako. May kagala ako. Hindi yung pag nakita ko yung post mo, napapakamot ako. Grabe, wala man lang display ng pananampalataya. Sino dito may nagiget ka ngayon? You need to be responsible because someone is looking at you. You need to be responsible because someone is following you. Come on! Hindi lang ito para sa mga nanay, para sa atin lahat. Kaya pakisabi sa katabi, welcome. O sino masayang-masaya, may matinding nangyayari sa kalooban mo ngayon. Second thing, no, we need to pass the faith that is impactful to others. So, we need to pass the faith that is impactful to others. Yung may impact yung faith mo. Hindi may impact yung career mo. Hindi may impact yung bank account mo. Hindi yung may impact yung possession mo. Hindi may impact yung trabaho mo. Ang may impact yung faith. Hindi yung ginagawa mo. Kasi lahat ng ginagawa natin, it must be a product of faith. Come on, sino may nagigit? Kasi pag it is outside the product of faith, when you do things outside the product of faith, I tell you, it is a product of pride. If it is outside the product of faith, it comes from the product. It comes from the pride. So mga kasama, faith that is impactful to others. Timothy was well known and highly respected among the believers of all Lystra and Iconium. So this is my prayer, na yung anak mo sa buong Reigning Light family, kilalang kilala siya. Parang wala akong kausap. Yung anak mo sa Reigning Light family, kilalang kilala siya. Yung apo mo sa Reigning Light family, kilalang kilala siya. Kilalang kilala siya sa Rizal. Kilalang kilala siya sa bansang Pilipinas. Bakit? They are the man and woman of faith. They will become well known. Impactful to others. Sino excited dito mga kasama? You cannot underestimate a person who has faith. Because faith can produce all things. Faith can produce all things. Because when you have faith that is impactful to others, tandaan nyo, ilalagay ka sa hopeless situation, ilalagay ka sa pangit na sitwasyon para i-promote ka ni Lord. Hindi ka pwedeng itaas kung nasa taas ka na.
Kailangan mong nasa baba ka para maintindihan mo na si Lord ang mag-aangat. Pero pag lagi ka nagmamataas, maniwala ka, hindi ka na maiaangat ni Lord. Kaya dumadaan ka sa moment na life mo, the lowest point of your life, because God has a plan and purpose for you to bring you up. Kaya huwag kayong matakot na kayo nasa baba. Because this is a moment of God na kayo po ay iaangat niya. Kaya huwag kayong matakot sa mga pangit na sitwasyon na kasama ninyo ang Diyos. Kasi may maraming mga tao pinipili yung parang magandang sitwasyon sa Kanya, yung parang iniisip niya na magandang sitwasyon sa Kanya pero labag sa kalooban ng Diyos. It is a trap. So that's why maraming mga tao nabubuhay sa comfort, sa convenient. Kaya kung gusto mo ng pananampalatayang may impact sa iba, kahit na nasa bilangguan si Paul, sumusunod pa rin siya sa Diyos. At kahit nasa bilangguan si Paul, alam niya na si Timothy nagpe-pray para sa kanya. So let us bring the faith that is impactful to others. Verse 5, 2 Timothy chapter 1, verse 5, as I think of your strong faith that was passed down through your family line, it began with your grandmother Lois, who passed it on to your dear mother Eunice. And it is clear to you too, are following in the footstep of their godly example. So it must be evident to the people around us na talagang ang nilalakaran mo, ang hinahakbangan natin, walang iba kundi yung pagsunod natin sa Panginoon. Yung godly example. Are you ready for this? So let us build this kind of life to our children. Mothers in the house, I encourage you to build your children faith that is impactful to others. Third thing, we need to build our children faith that forms or mold a Christ-like character. Pakisabi sa katabi, humuhubog tayo ng mga kamukha ni Kristo. Nagmo-mold tayo. No, sabi ng verse 11, 1 Timothy chapter 6 verse 11, Timothy, you are God's man. Woohoo! Sino dito yung nire-receive mo sa iyong spirit? Diane, you are God woman. So yung anak ninyo, i-declare mo that your children are godly children. Hindi po yan pangarap. Yan po ay dapat nating kinukuha at ginagawa sa ating mga anak. Kasi ang buhay natin, hindi tayo magtatagal sa mundong ito. We need to uphold our children. We need to make them. We need to mold them as a Christ-like character. You are God's man. So run from all these errors. Instead, chase after true holiness, justice, faithfulness, love, hope, tender humility. So let us build our children. Let us form their character. So mga kapatid, mga kasama, napaka-importante na sa masamang mundong ito, may paninindigan ang anak mo. Sa kurap na mundong ito, may paninindigan ang anak mo. Na kahit na anong kasikatan, hindi niya ipagpapalit ang Diyos sa kasikatan na yon. Na kahit na anong laking kayamanan, hindi niya ipagpapalit ang malaking kayamanan na yon sa Diyos. So let us mold their character. No, let us mold their character. Faith that molds their character, that forms their character. So, sabi ni Paul kay Timothy, you are God-man. You are Christ-like. Yan ang ibig sabihin nito. Chase after true holiness. So, ang mga anak natin, i-build natin sa kanila na maging totoo sila, na maging banal sila na sumusunod sa Panginoon, maging makatarungan, maging tapat, maging mapagmahal, may pag-asa, at saka mahinahon. Mga kapatid, ganyan ang generation na pinabibuild sa atin ni Lord. Are you excited for that? 1 Timothy chapter 6 verse 12. So fight the faith for the winner's prize. Lay our hands upon eternal life to which you were called and about which you made the good confession before the multitude of witnesses.
So mga kasama, let us build our children. Mothers in the house, build your children in the faith. So what kind of faith? The faith that can form, faith that can mold their character like Christ-like character. So mga kapatid, mahalaga po na ipinamumuhay natin ito. All mothers out there, lahat ng bagay nito, kasi Timothy yan, galing yan kay Lois, and then pinasa kay Eunice. Ngayon, si Timothy na ang carrier in his generation. So that's why, as a mother, napaka-importante na ang pananampalataya natin nagmo-mold ng kanilang karakter. And last and final, faith that makes people on fire for God. Woohoo! Faith that makes people on fire for God. So dapat talaga nagliliyam sa Panginoon. Verse 6, I'm writing to encourage you to fan into flame and rekindle the fire of the spiritual gifts of God imparted to you when I laid my hands upon you. So sabi niya, balikan mo lang yun kung paano tayo nagsimula, kung paano kita ipinag-pray. So there is a faith dito po sa sitwasyon na ito, reinforce na siya, kaya po yung pananampalatayang on fire. So sabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God will never give you the spirit of fear, but the Spirit who gives you a mighty power, love, and self-control. So my dear brothers and sisters, especially sa lahat ng mga mami na naandito ngayon, you need to evaluate yourself and let the Word of God uphold you as a mother, uphold you as a grandmother. Meron kang matinding responsibilidad na dapat mong ipamuhay. Hindi lang basta mag-anak, hindi lang bumuhat ng 9 months na baby sa tiyan. Hindi lang basta mailuwal mo yan. Yes, mahirap yon. Pero mas mahirap ang pagpapalaki kaysa pagbuntis. Mga kasama, mas mahirap ang pagpapalaki kaysa panganganak. Kung ang panganganak, dumadaan ka sa bingit ng kamatayan, lalo ang pagpapalaki niyan. So you need to be careful, mothers. You need to be careful. Make your faith burning. No, mother in the house and mother, to all mother out there, you need to keep your faith burning. Mga kapatid, kagaya po ng nanay ni Eunice na si Loida, ipinasa po sa kanilang anak, sa kanilang apo, yung pong pananampalataya ni Timothy. So this is my prayer to each and every one of us, to all mother around the world, be a mother of faith. Now, be a mother of faith. Na hindi mo kinakailangan maging perfect. It is a journey. Step-by-step process every day that you come to God closer. You come to God closer every day. So, kung may mga bagay tayong mali noong nakaraan, let us encourage by the Word of God. So, kung meron pong mga bagay na nakikita tayo dito, let us be encouraged by the Word of God. I just want to call all the mothers out there. Please come forward and I will pray for you. Pwede po ba lahat ng mga nanay, punta po kayo dito sa harapan? Because this is your moment. This is your special day. We want to honor you. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa opportunity na kami ay naging nanay. Salamat po, Panginoon, dahil nakita namin kung gaano ka-privilege ang maging isang nanay. Salamat po, Lord. Kami po ay pinagkalooban mo ng anak. Nawa po, Panginoon, ay maging mabuting halimbawa kami sa isip, sa pananalita, at sa mga gawa. Sapagkat, Lord, kami po ay maglilid ng henerasyon. Bigyan mo kami ng pananampalatayang nagtitiwala sa iyo. Bigyan mo kami ng pananampalatayang handang ipasa, Panginoon, sa aming henerasyon. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga buhay na maging pagpapala din sa marami, Panginoon. Ganon din, Panginoon, tulungan mo kaming maging mabuting asawa upang kami ay maging katuwang ng aming mga asawa sa pagpapamilya, upang ang aming mga anak ay ma-guide namin sa tamang landasin na dapat nilang lakaran, Panginoon. Pagpalain mo po ang araw na ito
Pagpalain mo ang bawat ina, Panginoon, na nagsusumikap at nagsasakripisyo ng masaya para, Panginoon, maitaguyod ang aming pamilya, ang pamilyang makadiyos, pamilyang nagtitiwala at pamilyang magiging pagpapala hindi lang sa aming pamilya, kundi sa aming bansang Pilipinas. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang nanay na nandito, anuman, Lord, ang dinidesire ng kanilang heart, anuman, Panginoon, ang kanilang bagay na ninanasa para sa kanilang mga individual na anak, Lord. Lord, i-grant mo po ito. Tulungan mo, Panginoon, kaming mag-decide na gawin namin ang kalooban mo, ang base sa iyong banal na salita. Salamat po, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at patuloy na kami ay maglingkod sa iyo at makita ang pananampalataya sa buhay namin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.